At sa mga naka-attend ng unang series or unang lesson or episode natin, ano yung pinag-aralan natin? Sino nakakaalala? Kahit hindi yung topic, kahit hindi yung title, yung ano lang, yung kwento na pinag-aralan natin nung unang topic. Sino nakakaalala? Wala? Yung may, okay. Yung ano, binigyan ng piso. Piso? Ano yung tawag doon? Yung servants. Ang pinag-aralan natin yung parable of the talents, which is yung master, tapos meron siyang 3 servant. From last topic natin, last week, ano yung naalala yung pinag-aralan natin? Nung retreat yun. Shiloh. Ayun. Yung talents natin. Okay, nung last week pinag-aralan natin yung SSS, yung sagacity, yung stature, yung social, and yung spiritual. Dito sa last topic natin, medyo magiging serious tayo. Okay? Nung una, pinag-aralan natin yung may kwento. Tapos pinag-aralan natin practicality. And this last session or lesson ng ating series, medyo magkakaroon tayo ng serious or seryoso na tono sa ating pag-aaralan. Bakit? Kasi pinag-aralan na natin yung mga motivation ng mga nakaraang linggo. Pinag-aralan na rin natin yung practicality, ano yung kailangan natin i-practice, ano yung habits, ano yung discipline, para maging successful tayo sa ating school year. And this afternoon, pag-aaralan natin ang pagsuko natin sa school. Kasi most likely, sa ating pag-aaral, mahihirapan tayo. Meron tayong problema, meron tayong kakaharaping mga challenges and difficulties, at tayo bilang isang Christian, hindi naman tayo exempted sa problema. Hindi tayo exempted sa mga circumstance, sa mga difficulties, and sa mga challenges. Kaya kailangan bilang ikaw at ako na anak ni Lord, or kayo mag-aaral ni Lord, kailangan ma-practice natin paano ba magsusurvive yung pananampalataya natin pagdating sa mga challenges. Tama? So, sino dito nakasubok na or nagkaroon na ng pagsubok sa buhay? Taas kamay. Lahat naman tayo, di ba? It's either terror yung prof, it's either hindi natin napasa yung isang exam, or it's either bumagsak tayo sa defense natin sa thesis, or it's either umuli tayo sa pag-aaral, whatever it is, meron tayong pagsubok. Okay? Kaya bago natin simulan yung ating pag-aaralan sa hapong ito, bibigyan ko kayo ng mga statistics, bibigyan ko kayo ng mga number sa reality kung ano ba talaga yung kalalagayan ng estudyante dito sa Pilipinas. Tingnan natin. Sabi dito, according sa Philippine Statistics Authority or PSA, 18% ng Filipino na edad 5 hanggang 24 were not attending school in the past year. So ibig sabihin, from 5 to 24, ano yun? Sabihin natin high school, elementary, or college, hindi daw nag-a-attend ng school in the past year. At sa bullet points, makikita ninyo yung specific na reason. At number 1 reason is parang finished schooling or post-secondary college, 21%. Ito yung mga student na nagsasabing, ay, napagtapos na ako ng senior high school, okay na ako, hindi na ako magka-college. Oy, okay na ako sa second year college, hindi ko na kailangan tapusin. Hindi ko na kaya yung another 2 years pa. At pangalawang reason is employment, 19%. Or mostly, magta 20% na siya. Sa employment, ito yung kailangan kasi namin ng source of income. Ako kasi yung breadwinner, ako yung panganay ng family namin. So kailangan magtrabaho ulit ako or magtrabaho na ako at pumapasok sila sa mga iba't ibang part-time or full-time. And then, pangatlo is yung lack of interest. 12%. Ito yung mga estudyante na feeling ko hindi na relevant sa akin yung pag-aaral. Feeling ko hindi na siya useful sa akin. Parang hindi naman ako bagay pagdating sa school. So that is a lack of interest. And then pang-apat, marriage. Ito yung mga nagpapakasal agad. Or most likely, related din siya sa mga teenage pregnancy. Kapag nabuntis, magtitigil sa pag-aaral at magpapakasal. And then sunod is yung financial problem. Ay, wala kaming pang tuition next year. Wala akong pang paaral sa next sem. So titigil na lang ako. And then lastly is family matter, which is 6%. Dito makikita natin na may mga estudyante sa Pilipinas na tumitigil sa pag-aaral kasi hindi sila sinusuportahan ng magulang nila.
hindi uma-attend yung magulang nila ng mga meeting, hindi nagbibigay ng support or ng assistance yung magulang nila, at kaya dahil sila tumitigil sa pag-aaral. At isa pang mga statistics dito, sabi dito 41.9% na nag-aral ng grade 1, hindi nakakapag-graduate o hindi nakakakumpleto ng grade 10. Isipin nyo, 41%, halos 50%, halos kalahati ng estudyante sa Pilipinas, papasok ng grade 1, hindi makakapagtapos ng grade 10. At sabi, nung 2017, yung 9% daw ng 6 to 24 years old ay out of school youths. Ibig sabihin, it's either hindi sila nakapag-aral talaga or hindi sila pumasok or nagtigil sila doon sa kanilang educational journey. And lastly, sabi sa CHED, 35% ng mga students every year sa university and colleges nagda-drop out. It's either maybe same reason or other reason. Pero anong matututunan natin dito or ano yung kahalagahan ng mga number na to sa atin? Ikaw at ako, pwede tayong dumagdag sa number na yan. Ibig sabihin, yung reality ng pag-aaral, yung reality ng buhay, mahirap. May mga challenges, may mga difficulties, meron tayong mga excuses na pwede natin gamitin para hindi tayo magpatuloy sa pag-aaral. Kaya this afternoon, our prayer or yung topic natin is for us to know or to learn to not give up on your studies. Okay? Napag-aralan natin yung motivation ng unang topic. Napag-aralan natin yung mga practical habits or discipline nung pangalawang topic. And this afternoon, our last lesson, tingnan natin ano yung tatlong reason bakit kailangan natin mag-persevere sa pag-aaral or bakit hindi mo dapat pagsukuan ang pag-aaral mo. Okay ba? Excited? Meron na lahat? So dyan makikita nyo yung lesson natin, which is yung last lesson natin, don't give up on your studies. At dyan naka-outline ano yung tatlong reason, okay, na pag-uusapan natin for this afternoon kung bakit dapat hindi nyo sukuan ang inyong pag-aaral. Okay? At ang pag-uusapan natin for this afternoon is nabanggit to kanina, and di ko alam kung sino yung nakasalang sa grupo namin, pero ang pag-uusapan natin for this afternoon is none other than King David. Okay? Titingnan natin sa buhay ni King David, ano yung reason, ano yung foundation ni King David kung bakit hindi siya sumuko despite na kaharapin niya si Goliath. Sino dito alam nung kwento ng David and Goliath? Taas kamay. Alam naman natin lahat, di ba? Parang, alam na natin, si David, kinalaban niya si Goliath, nanalo si David, napatay ni David si Goliath, alam natin yon. Pero tatanungin ko unang tanong, alam natin yung kwento ng David and Goliath. Sino dito ang nakabasa na nung kwento ni David and Goliath? Taas kamay. Sino nakabasa na? Yung nabasa nyo talaga yung chapter. Sino? Halos wala, no? So this afternoon, alam natin kung ano yung kwento ni David and Goliath. And most likely, naririnig niyo yun sa mga preaching, sa mga Sunday service, na tinalo ni David si Goliath, he conquered his giants, mga ganyan. Pero ano yung specific na paragraph? Ano yung mga specific na talata sa kwento ni David and Goliath na pwede nating mas matutunan pa or mas matutunan pa natin ng mas malalim? Nakasunod? Kaya this afternoon, hindi lang natin pag-uusapan yon on an overview or on a general or a summary. Pag-uusapan natin unti-unti, iisa-isahin natin yung talata ng kwento ni David and Goliath. At makikita natin yung tatlong reason kung bakit hindi dapat tayo sumuko. Okay? Nakasunod? Okay, good. So simulan natin ang kwento. Makikita nyo ang talata or makikita nyo ang kwento ni David and Goliath sa 1 Samuel chapter 17. So dito, hindi ko nababanggitin kasi medyo mahaba and baka maubusan tayo ng oras. Pero nag-highlight lang ako. So dito makikita natin, kumbaga parang movie yan. Parang may scene. Di ba? At sabi dito, the Philistines stood on a mountain on one side and the Israel stood on a mountain on the other side with a valley between them. Na-imagine nyo? Parang on the other side, nandito yung army ng Philistine. On the other side, nandito yung army ng Israel.
Tapos may malaking valley daw sa gitna nila. Ngayon, dadalhin ko kayo kung anong itsura nila that time. Ito ang itsura nila. Makikita nyo on the other side, yung army ng Israel, makikita nyo on the other side yung army ng Philistine. Parang ano, no? Parang Jumong. Alam niyo ba yung Jumong? Hindi niyo naabutan. Okay. Alam mo ba yung Ate Franz? Alam niya ito. Ano na lang? Goblin. Parang goblin, maglalaban sila sa gitna, ganyan. Di ko alam, goblin ba yun? Basta ganun, kung napanood nyo sa mga K-drama, na parang nandito yung one side army, nandito yung kalaban, tapos merong valley between them. Ano bang meron sa valley? Mamaya makikita natin kung bakit may espasyo. Next, sabi dito, lumabas daw yung pinakamagaling. Okay, nandito yung Philistine army. Lumabas si Goliath. And then parang binastos, nilapastanganan ni Goliath yung army ng Israel. Sabi niya, I defy the armies of Israel this day. Sabi niya, give me a man that we may fight. Bakit we may fight together? Kasi babalikan natin doon, bakit merong valley doon sa gitna nila? Kasi ang rules pagdating sa labanan or sa war is isesend mo yung pinakamagaling nyo, isesend namin yung pinakamagaling namin, maglalaban sa gitna. Bakit? Kasi sa napakadaming digmaan na nangyari sa mundo, isa sa mga iniiwasan ng mga leader, ng mga king, ng mga president, is yung may mga madamay na or madaming dugo ang tumagas sa kalsada or sa gubat or kung saan sila maglalaban. Kaya isa sa mga strategy ng mga king, ng mga president, ganito, ilalaban ko kung ano yung pinakamagaling namin, ilabas nyo yung pinakamagaling nyo, maglalaban kami doon sa gitna, tapos kung sinong manalo, siya ang panalo. Nakasunod? So, ganyan yung itsura nila. And then, lumabas si Goliath, hinamon niya, okay, army ng Israel, ilabas niyo yung pinakamagaling nyo so that we may fight together dito sa gitna. At sabi dito ni Goliath, na kapag nanalo kayo, magiging alipin nyo kami. Pero kapag nanalo kami, magiging alipin namin kayo. Ganun lagi yung agreement. Nakasunod? Okay. And then, ito yung medyo nakakalungkot. Sabi dito, when si Saul, yung king nila, yung king ng Israel that time, when Saul and Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Parang nakita nila si Goliath, tapos narinig nila, oh, laking mama, oh, nasan yung pinakamagaling nyo, ilabas nyo, para maglaban kami dito sa gitna. Tapos natakot sila Saul at yung army ng Israel. Ngayon, pag-isipan nyo lang mabuti. Bakit sila natakot? May space pa ba sa puso nila para matakot? Ano ibig sabihin? Pag-isipan nyo, pinadala ni God si Moses para iligtas yung Israel sa Egypt. Tapos habang papunta yung Israel sa promised land, ang daming mga miracle, ang daming mga blessing, ang daming mga sustenance ni Lord sa kanila that time. Para patunayan ni God na totoo siya sa buhay ng Israel. Pero ito yung problema. Nakita lang nila yung mama na yun. Natakot na sila. Pag-isipan nyo mabuti, minsan ganun din tayo, di ba? Na parang alam natin yung faithfulness ni Lord, alam natin yung goodness ni Lord, alam natin na nagpo-provide si Lord sa atin araw-araw. Pero minsan, meron talagang problema na kung saan magkukos pa rin ng takot, magkukos pa rin ng worry, magkukos pa rin ng uncertainty at ng doubt sa atin. So anong ibig sabihin nito? Sometimes hindi naman porket natatakot ka, hindi ka na anak ni Lord eh. Hindi naman porket natatakot ka, wala ka ng faith. Hindi naman porket natatakot ka is hindi ka na naniniwala kay Lord. Minsan yung takot natin, response yun nung kahinaan or kakulangan natin bilang tao. Pero hindi ibig sabihin nun na you are less of a Christian. Naintindihan? So yun yung problema nila. When Saul and Israel heard these words, natakot sila doon kay Goliath. At bakit ka nga naman hindi matatakot? Di ba? Parang minsan may reason ka rin naman matakot eh. Tignan nyo. Nakita mo yung army ng kabila, lumabas yung pinakamagaling nila, ang laking mama. Sabi ng mga archaeologists, ng mga Bible scholar,
Ang approximate na tangkad ni Goliath, 9'6". Anong height mo, Bea? Di mo alam. Anong height mo, Shiloh? 5? Halos kalahati ka lang. Baka nandito ka lang ni Goliath. Baka tirising ka lang. Baka tirising ka lang yan. So, minsan, may reason din, di ba? May reason ka rin matakot. May reason din tayo para mag-worry. Pag nakita ko to sa daan, hinamon ako ng suntukan, baka umiyak na lang ako. 9'6" yan, oh. Gano'ng kalaki yung kamao niyan? Bigyan ko kayo ng practical para makita nyo kung anong tangkad ni Goliath. Sino dito nakapunta na ng Smart Araneta Coliseum? Nang Inares. Sige, Inares na lang, sa Antipolo. Sino nakapunta sa inyo? Yung pinagbabasketballan ng PBA. Alam niyo yung tangkad ng ring doon? 10 feet. Sa NBA, ang tangkad ng ring nila, 12 feet. Kasi medyo matangkad sila, tayo mailiit tayo, kaya 10 feet lang. Sa Inares, 10 feet. Isipin mo sa Goliath, 9'6". Halos parang nakatingin ka sa ring ng basketball. Tapos hahamunin ka ng suntukan. Papayag ka, Bench? Ay, hindi. Ikaw, Cardel. Papayag ka? Ay, tatry ni Cardel. Gusto niya makomatos. So, minsan meron din tayong reason para matakot tayo. And yan yung nakita nila, 9'6" na mama. Merong shield, merong javelin, tas meron pang mga sword, at ganun din sa atin. Kaya parang sabihin natin reasonable na matakot sila Saul at yung army ng Israel. And then ito pa, for 40 days, hinamon ni Goliath yung army ng Israel. For 40 days. Hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, hindi lang isang linggo. For 40 days, bumabalik si Goliath sa gitna. Hinahamon niya yung Israel. Oy, ilabas niyo na yung pinakamagaling niyo. Maglalaban kami dito. For 40 days, morning and evening, walang lumalaban kay Goliath. Nakasunod sa kwento? Okay? So yun yung, parang tignan nyo to as movie. So yun yung isang scene natin. And then mag-switch tayo sa pangalawang scene. Kumbaga parang i-introduce na sa atin yung bida. And which is, dito papasok si David. Okay? Hindi natin babasahin yung from verse 17 to 25 kasi medyo mahaba. Baka makulangan tayo ng oras. Pero ikukwento ko na lang. So, yun yung unang scene, pinakita yung nangyayari na labanan. Tapos biglang nag-switch, papunta na kay David. Ang context nito, yung 3 kapatid ni David, nasa labanan, nasa army. Yung 3 panganay. Si David kasi bunso, so bawal siyang lumaban, at saka patpatin siya. And then, yung tatay ni David, si Jesse, inutusan si David kasi bunso siya. Sabi ng tatay ni Jesse, David, dalhan mo ng mga pandesal, malunggay pandesal, peanut butter, tsaka kape yung mga kapatid mo doon sa labanan. Baka nagugutom sila. Kasi nga, di ba nabasa natin for 40 days, 40 nights, nandun sila. So bilang tatay, sabi ni Jesse, punta ka doon. Dalhan mo sila ng toasted siopaw, parang ganyan. Pag meriendahin mo sila, bigyan mo sila ng almusal, ganyan. And si David bilang kapatid, sumunod siya. Dala-dala niya yung pandesal, dala-dala niya yung kape, ganyan, and papunta siya sa labanan. At habang papunta si David sa labanan, na parang la, biglang malapit na siya sa army, malapit na siya dun sa scene na kung saan may labanan, may naririnig na bulungan si David. Na parang, siyempre malayo pa siya, hindi pa niya marinig na maayos. And habang palapit siya ng papalapit, naririnig ni David, yung mga army, yung mga sundalo, nagbubulungan. Sinasabi nila, sino kayang makakapatay dito? Sino kayang lalaban sa kanya? Sino kayang, ikaw, try mo pre, baka pwedeng manalo ka dyan kahit masugatan mo lang yan. So nagtataka si David, narinig niya yung mga ganon, bulungan or chismis ng mga sundalo. Sabi niya, sino kayang pinag-uusapan nilang ganyan? Tapos habang naglalakad si David, syempre marami ng sundalo dyan, habang naglalakad si David, naririnig niya. And then papalakas ng papalakas, narinig niya yung sigaw ni Goliath mismo. Narinig niya, naghahamon na ulit si Goliath. Ilabas niyo Israel! Yung pinakamagaling niyo, labanan niyo ako dito sa harap o labanan niyo ako dito sa gitna. So narinig na yun ni David. And sabi ni David, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel?
Di ba, narinig na ni David, hindi lang sa bulungan, narinig niya mismo si Goliath na sumigaw. At sabi ni David, anong kailangan gawin dito sa mamang to? Yun yung sabi ni David. Tinatanong niya yung mga sundalo. At sabi niya, "For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" Sa Tagalog, sino ba tong supot na to? Tumawa. Sino pa tong supot na to? Para bastusin at para bigyan niya ng kalapastanganan ang army ng buhay na Diyos. So anong tawag ni David dun sa mama? Supot. Yung mga sundalo na lumaban, nag-training, natatakot sila. Si David, nung narinig niya, sino tong supot na to? So tinanong ni David, anong mangyayari? Anong mangyayari dito? Anong kailangan gawin sa kanya? And then habang yung pagtatanong ni David sa mga sundalo, narinig ng mga sundalo at dinala nila si David kay King Saul. Kasi nga nakita nila na parang ang tawag lang ni David kay Goliath, supot eh. So parang ang lakas naman ng loob nito, ang laki naman ng confidence nito. Sige, dali natin to kay Haring Saul. So dinala nila si David kay King Saul at sabi ni David, "Hari, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine." Parang sinabi ni David, itabi nyo, ako na. Ganun siya katapang. Sabi niya, okay, King Saul, kaya ko na yan. Okay, leave it to me. Leave it to me. So yun yung sabi niya, huwag kayong matakot. Okay, your servant, ako, will fight with this Philistine. At sabi sa kanya ni Saul, "You are not able to go against this Philistine, to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his youth." Ang sabi dito ni Saul, ikaw lalaban? Tingnan mo, ikaw patpatin ka. Wala ka pang karanasan makipaglaban. Yung kakalabanin mong mama, pumapatay na yan, kumikitil na ng buhay yan nung kabataan niya. Ikaw, anong nagawa mo sa buhay mo? At minsan, ganun din sa atin, di ba? Na minsan kapag meron tayong mga gustong gawin sa buhay, meron tayong gustong i-pursue sa pag-aaral natin, meron tayong gustong i-take or i-overcome sa faith natin, minsan meron din pangkukutya sa atin eh. Meron din mga magsasabi sa atin na, sino ka ba, Bea? Mahiyain ka, hindi mo kayang kumanta. Sino ka ba, Shiloh? Mahina ka sa math, hindi ka magaling sa science, paano ka magiging top 1? Minsan may ganun din sa atin. May ganun ding pangkukutya, meron din ganung bulong at meron din ganung doubt or nagpapakos ng worry natin. Pero tingnan natin kung anong response ni David. Biglang nagkwento si Tutoy. Biglang sabi ni David, David said to Saul, "Alam mo, Hari, alam mo, King, ako nag-aalaga ng tupa ng mga tatay ko. Kasi bunso lang ako patpatin lang ako, hindi ako kagaya ng mga kuya ko na malalaki yung katawan na nagsusundalo." And sabi ni David, tinan nyo, ako nag-aalaga ng tupa ng tatay ko. At kapag merong lion or merong bear na gustong kumain ng mga tupa ko, Hari, ang ginagawa ko, sinusugod ko Tapos pinapatay ko sila. Nakikipagsuntukan ako sa oso, sinasaktan or ginigilitan ko yung mga leon, and then I delivered my sheep from their mouths. Biglang nagkwento si Tutoy. Nagbigay siya ng confidence na kaya ko yan. And then sabi ni David, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine." Biglang sabi ni David, "King Saul, take my word. Yung Diyos na nagligtas sa akin nung nilabanan ko sila, yung mga leon at yung mga oso, yung Diyos na nagligtas sa akin nung inaalagaan ko yung mga tupa ng tatay ko at nililigtas ko sila sa mga kahit sinong kumain o gustong kumain sa kanila, King David or King Saul, ang Diyos na yon din ang magliligtas sa akin para labanan ang supot na to." Nakikita nyo? Na-imagine nyo yung scene? And that is the first reason kung bakit hindi dapat natin i-give up yung ating pag-aaral. That is the first reason kung bakit kailangan nating mag-persevere sa pag-aaral despite kung anong higante
Despite kung anong circumstance or challenges ang nasa harapan natin. Anong unang reason natin? Don't give up on your studies because God is faithful. Kuya Doms, anong ibig sabihin yan? Isipin nyo ganito, gaya nung sinabi ni Ate Franz kanina, nung nag-sharing tayo, isa sa mga pinanghawakan namin, nung nag-aaral kami ng college, sinustain tayo ni Lord nung nasa elementary tayo. Sinustain tayo ni Lord nung nasa junior high school tayo. Sinustain din tayo ni Lord nung nasa senior high school tayo. Magtataka ka pa ba? Matatakot ka pa ba na baka hindi ka kayang isustain ni Lord sa college days mo? Doon sa kwento ni David, na tinulungan niyang unawain tinulungan niya si King Saul na unawain bakit siya confident. Kasi sabi ni David, nung nakaraan nga niligtas lang ako sa oso eh. Nung nakaraan nga niligtas lang ako sa leon. Bakit ako matatakot? Yung Diyos na nagligtas sa akin noon ay yung Diyos na kasama ko rin, haharapin yung supot na yon. So, our perseverance comes with remembrance. Alalahanin natin, gaano ka-faithful sa iyo si Lord sa dating school mo? Gaano ka-faithful si Lord nung pinag-aaral ka, nung nasa high school ka? Gaano ka-faithful si Lord sa iyo nung walang-wala kayo as a family, pero nag-provide si Lord sa inyo, na-survive mo yung test, na-survive mo yung exam, na-survive mo yung terror na prof ninyo or terror na teacher ninyo. Alalahanin mo, paano mo nagawa yung defense? Alalahanin mo, paano mo nagawa yung research? Paano ka nakakuha ng mataas na score in the past? It's because of the faithfulness of the Lord. At kapag pinag-aralan mo yon, inalala mo yon, you remember how faithful God was in the past, you will trust Him in the present and the future. So this is the practice kung bakit tayo or bakit kaya nating mag-persevere, kung bakit kaya nating mag-endure despite of the challenges. Kasi kapag ni-remind natin yung sarili natin na faithful si Lord, mas kaya mo siyang pagtiwalaan in the present and in the future. Pero hindi ibig sabihin nun na dadali ang lahat. Hindi ibig sabihin nun na dadali yung exam. Hindi ibig sabihin nun na makakapasa ka kaagad. At hindi rin ibig sabihin nun na mataas lagi ang grades mo. Ibig sabihin lang nun na kaya mo kasi kasama mo si Lord. Nakasunod, that is our first reason for persevering. Yun yung reason natin kung bakit dapat hindi nyo i-give up ang inyong pag-aaral. Kasi faithful si Lord sa inyo. At itong malupit. Nung hindi mo nga kilala si Lord nabanggit ko kanina nung Sunday service, nung hindi nga natin kilala si Lord, nung masasama tayong tao, minahal niya tayo I-apply natin yun sa topic natin this afternoon. Nung hindi mo nga kilala si Lord, nung nag-aaral ka nung elementary, sunistain ka niya Yung unti-unti mo palang, hindi ka pa nag-grow kay Lord nung nasa high school ka, bago mo siya makilala or bago ka mag-grow sa Kanya, sinusustain ka na niya Paano pa kaya na ikaw, anak ka na niya? Pag-isipan niyo lang mabuti. Yung mga kaaway niya nga yung tayo nga makasalanan, minahal niya Paano pa kaya na anak niya tayo? Kaya makikita niyo, maalala niyo sa Matthew 6, sa Matthew chapter 6, sinabi ni Jesus, Lord, tignan niyo kung paano alagaan ng Father yung mga alaga niya sa himpapawid, sa dagat at sa lupa. Creation niya yun mga alaga niya yun, inaalagaan niya ng mabuti. Paano ka pa na kanyang anak? How much more of you, His children? So doon may kita natin that our perseverance comes by remembering God's faithfulness. Kaya nga sabi dito sa Psalm, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember your wonders of old. That is a practice bilang isang Kristiyano. That is a practice bilang anak ni Lord. Alalahanin mo gaano ka-faithful sa iyo si Lord in the past. And hindi mo mamamalayan na mas pagkakatiwalaan ka pa. Mas pagkakatiwalaan mo pa si Lord in the present and in the future. Kasi nakita mo na yung kabutihan ni Lord sa iyo in the past. And ang sabi nga dito, they are new every morning. Great is your faithfulness.
Ganon ka-amazing si Lord. Ganon kaganda yung pag-ibig at awa at katapatan at kabutihan ng Lord sa atin. They are new every morning. And ang sabi dito, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Sabi niya, kapit ka sa pag-asa, kapit ka sa liwanag, kapit ka doon sa pangako na binigay sa iyo ni Lord. For He who promised is faithful. Kapag pinangako sa iyo ni Lord na I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Alam ni Lord yon, gagawin niya. Kapag sinabi ni Lord at pinramis niya sa Bible na I will never leave you nor forsake you, alam ni Lord yon at tutuparin niya. Kapag sinabi sa inyo ni Lord na seek me first and my kingdom and my righteousness and all the things that you need will be added unto you, alam ni Lord yon. Alam ni Lord yung pangako niya sa iyo. At kailangan mo lang minsan malaman at maalala yung pangako niya sa iyo para pagkatiwalaan mo yung pangako niya para sa iyo. Nakasunod? So, for He who promised is faithful. Kaya mag-persevere, huwag isuko ang pag-aaral because God is faithful. Nakasunod ba? Okay. So, yon. So, balik tayo sa kwento natin kay David. Okay? Ano yung kwento natin kay David kanina? Papalapit na siya, di ba? Parang nandun na siya sa kampo ni King Saul. And hinire-ready na siya sa pagharap niya kay Goliath. And then, syempre, di ba, may doubt nga si Saul kay David. Sabi niya, di mo kayang labanan. So ganito na lang. Susuotan kita ng shield, susuotan kita ng armor, susuotan kita ng helmet, o hawakan mo tong espada, hawakan mo tong javelin, hawakan mo tong spear. Labanan mo, baka sakali yung confidence mo, maitawid ka, labanan tong mama na to. And then sabi ni David, I cannot walk with this, for I have not tested them. Sabi ni David, hindi ko kayang gamitin to. Hindi ko kayang humawak ng sandata, hindi ko kayang gamitin yung shield na to, kasi hindi ko pa napapractice to eh. So ang ginawa ni David, hinubad niya. Hindi ko kailangan ng helmet, hindi ko kailangan ng sword, hindi ko kailangan ng javelin. And then ano ginawa ni David? Kung ano lang yung suot niya pagdating, kung ano lang yung bit-bit niya sa araw-araw na pag-aalaga niya ng tupa, yun lang yung dala-dala niya sa paglaban niya kay Saul. And then sabi dito, nung nakita siya ni Saul, na lumalapit, walang helmet, walang shield, walang armor, sabi ni Goliath, ano ko aso? Ano ko, chihuahua? Magpapadala kayo sa akin ng lalaki or ng sandat or ng sundalo nyo na may patpat? Ano tingin nyo sa akin? Pusa? So, nagtaka si Goliath eh. Ano to? Am I a joke? Sabi ni Goliath eh. Kasi yun yung pinadala nila, si David lang eh. And then sabi ni Goliath, Tutoy, halika nga dito. Ipapakain kita sa mga ibon. Ibibigay ko yung katawan mo, papakain ko diyan sa mga ligaw na aso. Kasi nga, nakita niya, ito yung inalaban niyo, ito yung pinakamagaling ninyo. And then, alam niyo yung ginawa ni David? Hindi siya nakinig eh. Hindi siya nakinig sa pantatrash talk ni Goliath. Ang ginawa lang ni David, habang naglalakad siya dun sa gitna, David chose for himself 5 smooth stones. Anong dala ni David? Slingshot. Ayun lang yung ginagamit niya kapag nag-aalaga siya ng tupa. Ayun lang din yung ginagamit niya para labanan yung mga leon at yung oso. At sabi dito, he chose for himself 5 smooth stones. Ano sabi diyan? He chose for himself. Naglakad si David, kumuha ng mga bato, pinili niya para sa sarili niya na alam niyang magagamit niya. Ito yung second reason kung bakit kailangan natin mag-persevere. Ito yung second reason kung bakit hindi natin dapat i-give up yung ating pag-aaral. Bigyan ko kayo ng example. Imagine niyo si Lord naglalakad, nandito kayo, meron kayong bato. Imagine niyo naglalakad si Lord, pupulot siya ng bato. May kita niyo yung bato, sabi niya, mayabang to eh. Feeling neto makakapagtapos to ng pag-aaral,
na hindi niya ako kailangan. Hindi ko kailangan to. And then, pupulot ulit si Lord ng panibagong bato. Ito, akala niya, magiging successful siya sa future nang walang relasyon sa akin. Hindi ko kailangan to. And then, naghanap ulit si Lord. Magpupulot ulit siya ng bato. And then, nakakuha siya. Si Johans. Ito, minsan nag-struggle to sa assignment niya. Minsan hindi niya to alam isasagot sa exam niya. At minsan umiiyak to sa gabi. Kasi hindi siya nakaka-receive ng support sa family niya. Minsan hindi siya nakaka-receive ng appreciation sa family niya. Kahit pag-attend ng meeting, hindi pupunta yung magulang niya. Pero nagtitiwala si Johan sa akin. Magagamit ko to. And then, maglalakad ulit si Lord. Pupulot ulit siya. Etong si Bench, minsan, akala nito hindi siya na-appreciate eh. Minsan, akala nito, hindi siya nakikita, hindi siya nare-recognize sa lahat ng ginagawa niya sa paglilinis dito sa church. Pero patuloy niyang ginagawa, hindi para sa tao, kundi para sa akin. Magagamit ko to. Lalakad ulit si Lord. Etong si Bea, akala nito nagmamalakas-lakasan lang to eh. Akala niyo confident, akala natin malakas to pero umiiyak to eh. At yung lakas nito hindi nakadepende sa kanya, nakadepende sa akin. Magagamit ko to. Kapatid, ano matututunan natin dito sa scene na to? That David chose for himself. Ang second reason kung bakit hindi dapat natin sukuan ang ating pag-aaral. Kasi God chooses and uses the ordinary. Kapatid, hindi mo kailangan maging special. Hindi mo kailangan kailangan maging katulad ako ni Kuya Doms, magaling magsalita sa harap. Hindi po. Kailangan magaling ako kagaya ni Ate Franz, magaling ako kumanta, may confidence ako, at marunong akong umarte. Hindi po. Kapatid, hindi mo kailangan maging espesyal para gamitin ka ni Lord. At hindi mo kailangan maging espesyal para makatapos ka ng pag-aaral. God chooses and uses the ordinary. Kagaya nung sa scene natin kay David, tinanggal niya yung shield eh. Tinanggal niya yung helmet. Tinanggal niya yung armor. Kasi hindi naman kailangan maging espesyal ni David eh. Kailangan lang ni David maging David. David na nagtitiwala kay Lord. At ganun din sa inyo. Hindi natin kailangan maging someone special. You just need to be you, chosen by God. Kaya ano yung pangalawang reason natin kung bakit hindi natin dapat sukuan ang ating pag-aaral? Kasi ginagamit at pinipili ni Lord yung mga ordinaryong tao. Kaya nga we persevere with the truth that God chooses and uses ordinary people like us. We don't have to be special para sabi natin maka-overcome tayo ng difficulties. Hindi natin kailangan maging special para makapagtapos tayo. The fact that we are chosen by God is enough. Nakasunod? Kaya sabi dito, you are a chosen generation. Yan yung verse natin eh. Di ba? Kaya nga tayo chosen generation eh. Kaya yun yung pangalan natin because we are a chosen generation. At ano daw yung makakapag-special sa atin? Anong sabi doon bago yung His own special people? Ano yung nauna? You are a chosen generation. Sa mundo kasi kailangan special ka muna para mapili ka. Hindi. Kay Lord, sa kingdom ni Lord, pipiliin ka niya, then magiging special ka. Kaya hindi natin kailangan mag-strive, hindi natin kailangan special ako, kailangan may ganito akong talent. Hindi. Maging ordinaryo ka lang. Because those who are ordinary, God can use as extraordinary. Anong pinagkaiba ng ordinary at extraordinary? Ano mapapansin nyo? Ano mapapansin nyo dito? Ordinary and then extraordinary. Ang pinagkaiba niya lang, extra. May dagdag lang yung extraordinary. At sa atin bilang Kristiyano, ang extra natin, meron tayong Jesus. Ang extra natin, meron tayong Lord.
Ang extra natin, meron tayong relationship kay Jesus. And that what makes us extraordinary. Kuya Dom, biblical ba yan? Baka gawa-gawa mo lang yan, baka interpretation mo lang yan sa kwento ni David. Tingnan niyo yung next verse. But God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. God has chosen the weak things of the world to shame that which are strong. Ano ibig sabihin yan? Pinipili ni Lord yung mga akala nating mahihina. Pinipili ni Lord yung akala nating mga bobo. Pinipili ni Lord yung akala nating walang saysay, walang silbi, at walang contribution sa buhay. Pinipili ni Lord yung mga bagay na yun para ipakita. Hindi nila kaya, kundi ako yung kumilos sa buhay nila. Ganon din sa atin kung bakit tayo magpe-persevere. Kasi pinili tayo ni Lord while we are ordinary to shame the wise, to shame the strong. Bigyan ko kayo ng kwento. Naalala niyo yung naglalakad si Jesus on water, tapos may storm, tapos nakita siya ng mga disciples niya. Yung mga disciples niya, takot na takot eh. Sino lang yung nagtangkang sumunod or lumakad para makapunta kay Jesus? Si Peter. And then, lumakad si Peter, di ba? And then, unti-unti, parang, Lord, di ko to kaya. And then biglang, nakakalakad na siya. Pero nag-switch siya ng focus, nag-switch siya kung saan siya nakatingin. Nakita niyo yung mga alon, nakita niya yung mga tawag nito, hangin, and then bigla siyang bumagsak. Anong correction sa kanya ni Jesus? You, O little faith, why did you doubt? Tingnan mo si Peter, kinorek ni Jesus, you of little faith, why did you doubt? Little faith pa ako, Lord. Paano na yung mga kasama ko na nandun naninigas sa bangka? Hindi nga lang sila nagtangkang sumunod or puntahan kay, tas ako little faith. And then, makikita natin, when Jesus ascended to heaven, anong nangyari kay Peter? Naging leader siya ng mga disciples. So yung oh little faith, minsan, behind that is a God who is big. Kaya dito makikita natin why we need to persevere in our studies or to not give up our studies kasi pinipili ni Lord ang mga ordinaryong tao. Nakakasunod? Okay. So, that is our second reason to persevere. God chooses and uses the ordinary. Balik tayo sa kwento. Okay? Malapit na tayo matapos. Balik tayo sa kwento. Saan tayo natigil sa kwento? Papalapit na. Meron nang pumili na si David, di ba? Pumili na siya ng bato. Panglaban niya kay Goliath. And then, sabi dito ni David, magkaharap na sila. Sabi ni David, you come to me with a sword. You come to me with a spear. You come to me with a javelin. And then sabi ni David, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, whom you have defiled. And then sabi ni David, this is the day the Lord will deliver you into my hand. Sabi ni David, patpatin nyo na, maliit, kalaban niya 9:6. This is the day, ibibigay ka ni Lord sa aking mga kamay at ipapakain ko ang katawan mo, ang bangkay mo sa mga ibon at dito sa mga ligaw na aso. And then sabi ni David, then malalaman ng mga assembly na to, malalaman ng army nyo, malalaman ng army namin, that the Lord did not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. And dito natin makikita yung last reason kung bakit tayo dapat mag-persevere, kung bakit hindi natin dapat isuko yung ating pag-aaral, or bakit hindi dapat tayo matakot in every chapter ng buhay natin. Bakit daw? Because the battle is the Lord's. That is our third reason. Una, alalahanin natin God is faithful. Pangalawa, alalahanin natin kaya kang gamitin ni Lord bilang ordinaryong tao. Pangatlo, alalahanin natin, itong laban na to, itong pag-aaral ko na to,
itong paggawa namin ng thesis, ng research, o yung iba sa inyo, baka nakatapos na yung paghahanap ko ng trabaho, yung pag-navigate ko ng next chapter ng buhay ko, this is the battle that belongs to the Lord. Ang ganda pakinggan, no? Kuya Dam, saan bang ibig sabihin nito? Hindi ko alam, baka narinig nyo na to sa mga kanta, the battle is the Lord's. Ano ang ibig sabihin ng the battle is the Lord? Nakaka-encourage kasi, nakaka-motivate kasi. Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. And ang ibig sabihin, bigyan ko lang kayo ng tatlo. Tatlo lang na kung anong ibig sabihin ng the battle is the Lord. Una, si Lord ang magdidetermina ng resulta ng laban mo. At kapag si Lord ang nagdetermina ng laban mo, kapit ka, panalo ka, iha, panalo ka, iho. Because the battle is the Lord, God determines the outcome of the battle. Ano ibig sabihin nito? Bigyan ko kayo ng idea. For example, ganito. Ikaw, alam mong takot ka. Ikaw, alam mong mahina ka. Ikaw, alam mo na parang hindi mo kayang mag-isa. Gusto mo ikaw magdetermina ng laban mo? Nakasunod? Parang, mahina nga pala ako no? Hindi ko nga pala kaya mag-isa. Bakit ako magsasabi na, hindi ako makakapasa? Hindi ko to kaya. Gusto niyo yung ganon? Na ikaw bilang mahinang nilalang, na ikaw lang, ikaw yung magsasabi ng resulta ng laban mo. Hindi. Ibig sabihin, we need someone to determine our battle. And dito, the battle is the Lord's. Si Lord ang magsasabi. Oo, minsan mahihirapan ka. Oo, minsan hindi mo naiintindihan ano nangyayari sa gitna. Pero kapit ka lang, mananalo ka naman eh. Bigyan ko kayo ng isa pang example. Yung Book of Revelation. Sino dito nakabasa na ng Book of Revelation? Wala pa? Meron sa atin? Yung Book of Revelation, minsan may mga Kristiyano kong kilala, takot sila sa Book of Revelation. Sabi nila, natatakot ako dyan. Parang, ito yung mangyayari, masusunog yung mundo, ito yung mga plague, ito yung mga lalabas, ito yung mamamatay lahat ng maraming tao. Takot ako dyan. And then, alam mo sinasabi ko sa mga Kristiyano na takot sa Revelation? Sinasabi ko, basahin mo muna yung chapter 21 tsaka 22 bago mo basahin yung chapter 1. Bakit? Ano meron dun? Malalaman mo, after lahat ng mga sunog, after lahat ng mga pangyayari ng mga end times, yung mga wars, yung mga plagues, tingnan mo, panalo si Lord. Minsan, kailangan lang din natin ma-spoil minsan eh. Okay, panalo pala ako dito. So, dadaanan ko na lang yung gitna. So, the battle is the Lord means God will determine the outcome of the battle. And then, pangalawa, God's power is our source of perseverance. Ibig sabihin, hindi yung lakas mo kung bakit ka makakapag-persevere, kundi yung lakas ni Lord. And then, God strengthens our hearts with faith and not fear. Ibig sabihin, mas pinagtitibay ni Lord yung ating puso na magkaroon ng pananampalataya kaysa takot. For example, natatakot si Johans. Tapos lumapit siya sa akin, Kuya Doms, natatakot kasi ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pwede bang samahan mo ko? Ako takot din. Tingin niyo ba matutulungan ko siya sa takot niya? Hindi. Kaya lalapit si Johans to someone na walang takot. And that is Jesus. And that is our Lord. So the battle is the Lord means God strengthens our hearts with faith and not fear. And sabi dito sa Deuteronomy 31:6, for the Lord your God, He is the one who goes with you. Ngayon, kung nalaman natin the battle is the Lord, kung alam na natin na, okay, kapag kasama ko si Lord, siya magdidetermina ng laban ko, siya magdidetermina ng laban ng buhay ko, and then it is victory. Kanino ka sasama? Sa akin ba? Parehas tayong takot. Kanino ka sasama? Sa akin ba? Hindi, parehas natin hindi alam ang gagawin. And then, ibig sabihin, sama or sumama ka kay Lord. Hindi ko sinabi sumama ka kay Lord, mamatay ka. Hindi ko sinasabi yun. Sabi ko, sama ka kay Lord that His presence be with you. Bakit sabi daw? Because He is the one who goes with you. And then sabi dito,
Ito prayer to ni David. Si David mismo nagsabi nito, Psalms 20. Sabi niya, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Yung iba nagtitiwala, magaling ka kasi sa music, magaling ka kasi sa math, magaling ka kasi sa science. Pero tayo, pag tinanong tayo, paano ka nakapasa? Because I trust in the name of my Lord and Savior, Jesus. Kuya Doms, ang hirap kasi. Ang hirap kasi, Kuya Doms, magtiwala kay Lord. Ang hirap kasi na parang minsan, hindi ko talaga maintindihan. Minsan, parang okay na lang, magtiwala na lang ako sa sarili ko, magtiwala na lang ako sa ibang tao. Anong assurance, Kuya Doms? Anong assurance na kapag nagtiwala ako kay Lord, hindi ako talo? Kaya mo sabi ni David, my God, in you I trust. Do not let me be ashamed. Sabi ni David, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Alam mong mahina ako. Alam mong hindi ko kaya. I just trust in you, Lord. And then sabi dito ni David sa Tagalog, Lord, wag mo po akong ipahiya. And David himself testified, hindi ka lugi kay Lord. Hindi ka talo na magtiwala kay Lord. Siya na nagdetermina ng laban mo, which is victory. Siya na, yung power niya na yung source ng perseverance mo. And God strengthen your heart to have more faith and not fear. Hindi ka lugi. Hindi ka ipapahiya ng Lord. And this is my verse. Kung maybe for some of you na friends ko sa Facebook, nakita niyo yung post ko na nakapasa ako sa certification. Ito yung verse na dala-dala ko eh. Nag-e-exam ako, Lord, wag mo po ako ipahiya. Lord, wag mo po ako ipahiya. Ang hirap eh. Nag-exam ako last week. Ang dami nangyayari sa buhay. Meron kaming ministry. Ito, pinagpe-pray namin ni Ate Franz yung anong mangyayari. Pinagpe-pray namin ng Ate Franz yung ano yung mga susunod na pupuntahan natin or mga gagawin natin. And then naglilipat kami ng bahay. E di siyempre, ang hirap. Ang gulo ng kwarto, ang gulo ng bahay namin. And then meron pa akong full-time work. So, and then meron pa akong pagre-review para sa exam. So, nagsabay-sabay siya na parang, gusto ko na lang mabaliw. And then this is my prayer that time. Sabi ko, Lord, I just trust in you, wag mo po akong ipahiya. Ayun lang, Lord, wag mo ako ipahiya. Alam mo, gusto kong makapasa. Alam mo, Lord, na gusto kong matapos to. Lord, alam ko, Lord, na gusto mo na gawin ko to ng maayos for your glory. I just trust in you, Lord. Wag mo po akong ipahiya. And then the good news is, nakaya. Nakaya hindi dahil lakas ko, kundi nakaya dahil kasama ko si Lord. So what is our third reason kung bakit hindi tayo dapat sumuko or dapat mag-persevere, o dapat tayo mag-persevere sa buhay and not to give up on our studies? Because the battle is the Lord's. Yan yung pinanghawakan namin ni Ate Franz yung nasa college kami. May mga moments sa college namin, first year, mag-asawa na lang tayo. Uy, magpamilya na lang tayo. Second year, biglang ang challenge namin, magtrabaho na lang tayo. Kasi pandemic nun eh. Natigil yung trabaho ng magulang namin, natigil kung ano yung source of income ng magulang namin, and sabi namin, tara magtrabaho na lang tayo. And then tinry namin magtrabaho. Sa umaga, estudyante kami, sa gabi, trabahador kami, and then araw-araw for 2 years and almost 3 years, paulit-ulit yon. Minsan nakakapagod, minsan yung nag-iiyakan na lang kaming dalawa, but we just cling to the promise that the battle is the Lord. Lord, kasama ka namin. And then, biglang, parang pagmulat na lang namin, graduate na. Nakikita namin si Brother Romel umiiyak sa tabi. Because God sustained us. So, hindi ko man kayang i-share sa inyo lahat-lahat ng mga napagdaanan namin ni Ate Franz. Siguro next week. Pero this time, our reminder, the battle is the Lord. So, persevere. And then, alam natin kung ano nangyari. The rest, the story, alam natin yung mga nangyari. Kinalaban ni David si Goliath, natamaan sa ulo si Supot, and then pinugutan ni David ng ulo si Goliath, and then on and on and on, the history, alam na natin yun. But yung specific nung passage, yung specific nung kwento,
we know God is faithful, God uses the ordinary, and the battle is the Lord's. And this is my last reminder sa ating series, is that we are more than conquerors. Kaya mong makapagtapos. Kaya mong i-survive yung grade 11, grade 12 mo kahit napakadaming assignment. Kaya mong gawin lahat ng research mo. Kaya mong gawin lahat ng assignment mo because you are more than conquerors. You are more than Goliath. You are more than the Philistine army. You are more than, maybe more than sa tapang na meron si David nung kinaharap niya si Goliath. Ano yan? Ibig sabihin yan, we are more than conquerors kasi magaling tayo. We are more than conquerors kasi matapang tayo. We are more than conquerors kasi alam na natin kung anong kailangan natin gawin. Pero sabi dito, we are more than conquerors because of Him who loved us. And this is my last reminder para sa atin bilang mag-aaral o nakapagtapos na ng pag-aaral, transitioning to the next chapter ng buhay natin. My last encouragement for all of you is to persevere. At to persevere is hindi dahil sa lakas mo, but to persevere because God loves you. Yung perseverance natin, nakadikit pala yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Paano mo nasabi, Kuya Dogs? Imbento ka naman. Anong verse yan? Romans 8:37. Sabi dito, we are more than conquerors. Paano ko nasabi na yung perseverance mo nakadikit sa pagmamahal ni Lord? Anong sunod ng 37? 38. Very good, children. Sabi sa verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ano yung kanina? Verse 37. Verse 38 and 39, dikit, that our perseverance, kasi dahil mahal ka ni Lord. Okay, kaya ko to, Lord. Kaya kong mag-review, kaya kong mag-exam, kasi mahal mo ko. Lord, kaya kong makapagtapos ng pag-aaral kasi mahal mo ko. Lord, kaya kong makasurvive sa terror namin na prof. Kaya kong makasurvive sa napakahirap na subject kasi mahal mo ko. And Lord, minahal mo ko nung hindi pa kita kilala. Paano pa ngayon, Lord, nakilala na kita. Lord, minahal mo ko nung high school, minahal mo ko nung senior high school, minahal mo ko ng college. Ngayon, tapos na ako, transitioning sa pagiging young professional. Lord, alam kong mahal mo ko so that I am more than conquerors. Yung perseverance natin is tied, and our ultimate source of perseverance is God's love through Christ. That is our ultimate source of perseverance. Kaya ko, Lord, kasi mahal mo ko. And the question is, meron bang minahal si Lord na pinabayaan niya? That's the thing. Alalahanin natin, yung mga ibon sa himpapawid, yung alaga niya sa dagat, sa lupa, inaalagaan niya yung creation, paano pa ikaw na kanyang anak? Alalahanin natin yung verse. Sabi doon, yung tatay nga natin na imperfect yung tatay nga natin na makasalanan, kapag nanghingi tayo ng tinapay, hindi tayo binibigyan ng scorpion o hindi tayo binibigyan ng ahas. So ibig sabihin, yung tatay natin na makasalanan, marunong magbigay sa atin dito sa lupa. Paano pa kaya yung tatay natin sa langit? So that's why our perseverance, our source of perseverance is God's love through Christ. Nakasunod? So that's why, ano yung tatlong reason natin bakit hindi tayo dapat sumuko sa ating pag-aaral? Kasi faithful si Lord. Kasama mo siya. And then, because God chooses and uses the ordinary. And then pangatlo, is because the battle is the Lord's. So that would be our last lesson for this series, is for you not to give up on your study, because God is faithful, God uses you as an ordinary people,
and the battle is the Lord's. So allow me to pray for you for this afternoon.